At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin. So ayan, so isang maulang araw sa inyo. So I hope you're doing good, you're doing fine. At dahil nga maulan ngayon, be safe lang palagi guys kung nasan man kayo. At so ayan, ay pag-usapan nga natin ngayon, ito yung kay Gaban, yung lost in translation patungkol sa kanya, particularly dito sa ataking ginawa niya. So dito mas na-highlight kung ganong kalakas si Gaban, at ngayon ay tinitignan kung sino pa yung mga characters na pwedeng mas malakas pa rito kay Gaban. So ayun, ay huwag na natin patagalin pa. Simulan na natin yan. At in lost in translation natin, patungkol rito yan sa ginawang atake ni Gaban laban kay Imu. At eto nga yan. So ito, although na-discuss na natin yan pero ito, medyo mas precise yung pagkakapaliwanag nga rito. At ito, basahin natin saglit. Gaban's techniques have numbers in their names. In Japanese version, the technique he uses here is 8,000. So ito, yung ginamit niyang atake rito kay Imu. While the one he used against Luffy and Zoro was 80. So ito yung na-discuss natin sa nakaraan na yun nga, 80 yung ginawang atake ni Gaban laban kay Luffy at kay Zoro. So now, ang tuloy nga rito, since 80 is exactly 1% of 8,000, maybe Oda is suggesting that Gaban only showed 1% of his power when he fought Luffy and Zoro. At so ayun, katulad nga nung sinabi natin nakaraan, nung ginawang paglaban nito ni Gaban, yung ataking binigay niya kay Luffy sa kay Zoro, ay parang wala lang, yun nga, parang binibaby lang ni Gaban yung dalawa. At ito, sabi nga rito, 1% lang yung parang lakas na ibinigay ni Gaban nung kinalaban niya yung dalawa, si Luffy sa si Zoro. At ito, tuloy nga ngayon dito, there may be also be a reason why Oda chose 80 and 8,000 instead of numbers like 50 and 7,000. In all Japanese expressions, numbers such as 80 and 8,000 can mean a very large number, not just the exact number itself. So sa part na to ay medyo interesting yan, dahil sabi nga sa Old Japanese, yung paggamit mo ng 80 at saka ng 8,000 na numbers, may ibig sabihin pala sa kanila yan. So hindi lang yun yung basta-basta na numbers. At kapag ginamit mo yung number 80 at saka 8,000, ibig sabihin niya talagang pinag-uusapan napakalaking value ng number. At ito nga, example rito nakalagay. For example, 8,000 generations, Yachi appears in Japan's national anthem and means a very long period of time. Japan also has the old expressions 8 million gods, which does not literally mean exactly 8 million gods. It means that there are countless gods. So the numbers in Gaban's technique may have a traditional Japanese meaning as well as the clear connection between 80 and 8,000. So ito, may punto naman to, since na si Oda nga Hapon yan So talagang mataas-taas yung percentage niya na gamitin niya rin yung kanilang mga old tradition at i-apply rito yan sa One Piece natin. At ito nga, katulad sa ginawa nga nito sa laban ni Gaban. Nung una, 80 lang yung ginamit niya laban kay Luffy sa kay Zoro, kasi nga sa parang tinesting niya lang yung dalawa Pero dito kay Imu Sama, parang tinodo niya na 8,000 yung kanyang ginamit ng atake dyan. So yun, so malaki ang significance nito dahil pinapakita lang yan na sobrang lakas na to ni Gaban dahil parang nire-represent sa atake niya at kung sinasabing 8 million gods o countless gods. At so yan, so dahil ngayon na-highlight na kung ganong kalakas ito si Gaban, ang tanong, meron pa bang mas malakas kay Gaban ngayon? Kasi nga, mas malakas siya kumpara kala Luffy, kala Zoro. At ayun, ay syempre hindi na nga sinama dyan. Ito si Whitebeard at saka nga si Gold Roger kasi mga patay naman ang mga to. At ito yung iba naisip, ito si Garp, mas malakas siya kumpara kay Gaban. Pero, nasabi kasi ni Garp rito na talagang kinakalawang na siya at ito natalo siya laban din kay Aokiji. At ayun pa, nasingit nga rito, sinabi nga rin di ba ni Gaban na kinakalawang na siya. So grabe, kinakalawang na siya niyan pero ang lakas pa rin yan. Pero sa kabilang banda, sinasabi, paano naman itong si Rayleigh, siya yung mas malakas rito kay Gaban. Pero sa ibang mga arguments, sinasabi rito na parang hindi, parang pwede na pantay itong dalawa. Pero yung mas malakas, ito si Rayleigh, parang hindi. Lalo na ngayon na parang di na nga raw ganun ka-praktisado. Itong si Rayleigh, parang di na siya talagang ganun ka-active sa pakikipaglaban. So kapag ganun na nangyari, mataas-taas talaga yung tendency niya na mga lawang na rin itong si Rayleigh. At so na kung hindi itong si Garp, hindi itong si Rayleigh yung napipili nga dyan na mas malakas kumpara kay Gaban, ang napipisil rito walang iba kundi ito na nga si Sengoku. So ito, maraming argument yung lumalabas rito kasi katulad sa kanina, hindi
naman na talagang active eh. Itong si Sengoku sa pakikipaglaban, magre-retire na nga o nag-retire na nga yan eh. Pero sinasabi ng marami, hindi, mas malakas pa rin kay Gaban yan. Bakit? Dahil yan, unang-una may nakakaing devil fruit. Itong si Sengoku, ito nga yun, yung Buddha. At ang tawag nga rito sa devil fruit na nakakain niya, Hito no Mimode Daibutsu, mythical devil fruit. So hindi lang basta-basta devil fruit yung nakakain niya, isang mythical devil fruit yung na-acquire niya. At hindi lang basta-basta mythical, isang god pa yung nakuha niya nga dyan, isang Buddha. So now, kung isang god yung nakuha nga na kapangyarihan nito ni Sengoku, ay mataas-taas yung chance niya no kung ano yung trait ni Buddha, ay meron din yan ito si Sengoku. Sa madaling sabi, may divine power o may mala-Diyos na kapangyarihan itong si Sengoku. So ayan, yung sinasabing argument ng iba, kaya possible na mas malakas daw itong si Sengoku kumpara dyan kay Gaban. Pero maliban pa rito, yung isa pang pinagbasihan kung bakit mas malakas nga raw itong si Sengoku dyan kay Gaban ay yung sa eksena na to. So ito kung matatandaan ninyo, nagkaroon ng konting laban dyan. Yung grupo nila Gold Roger laban sa mga Marines. At ito nga yung Admiral dyan, sinasakal lang, nililiigan lang nito ni Gold Roger. At sabi ngayon dito ni Roger, at least bring Garp or Sengoku with you. The rest of you are no fun. So dito naman ang pinupunto, kay Gold Roger na mismo nang galing yung mga selta na yan na kung gusto siyang makapture ng world government ng Marines, eh ipadala dyan si Garp o di naman kaya si Sengoku. At alam naman natin, di ba, si Gold Roger yung sinasabing pinakamalakas na pirata sa era nila. At now, yung mga binabanggit dito na pangalan ni Gold Roger, ibig sabihin lang daw nito, sila yung may kakayanan para nga makipagsabayan sa lakas nito ni Gold Roger. At now, kung ito si Gold Roger yung pinakamalakas sa lahat ng mga pirata, syempre mas above siya kumpara rito kay Gaban. At kung mas above itong si Roger dyan kay Gaban at itong dalawa yung kinukonsider niya, si Garp o kaya si Sengoku, yung pwedeng kumapture sa kanya, ibig sabihin lang daw nito, mas malakas si Sengoku sa si Garp dito kay Gaban. So ito yung hot take na pinag-uusap-usapan nga ngayon sa One Piece community natin, na mas malakas nga ba si Sengoku kumpara dyan kay Garp. Pero ito yung wild card na sinasabing pwedeng mas malakas pa kay Gaban. At ito nga yan, si Shiki, dahil na-confirm nga diba na itong si Shiki buhay pa yan eh. At yun, nakaka-canonize na yan na buhay pa itong si Shiki. At ang interesting kasi rito, nung sa prime ni Shiki, kinalaban niya, hinarap niya itong si Garp at saka si Sengoku sabay. So alam natin yung story niyan, pero ang lupit nga natin ni Shiki kasi nga dalawang halimaw yung kalaban niya dyan, pero somehow nagawa niya makaligtas at makatakas pa. So kaya ito yung isa sa mga iniintay na One Piece community natin na ipakita ni Oda ito si Shiki, since nabuhay pa naman yan eh. But anyways, ay going back ay eto nga, sino kaya yung mas higit dito kay Gaban? Pwede bang ito si Shiki o ito si Sengoku? Pero yun pala guys, sa reminder lang, yung pinag-uusapan lang dito yung mga na pinipisil na mas malakas kay Gaban, yung mga kabats niya, yung mga matatanda na rin na character. So kaya, pwede masabi nga natin dyan na kinakalawang na rin itong si Shiki sa si Sengoku. Kasi si Gaban nga sinabi niya na kinakalawang na siya kasi nga sa katandaan din siguro. So ganun din dito sa dalawa. So kaya ayan, ay kayo pa meron kayong naiisip na character na mas malakas kumpara kay Gaban. So yung matatandang characters lang guys ha, huwag yung mga binabinata pa yung mga bata-bata. Pero kung ako, kahit nga siguro sa mga bata, mas malakas pa rin si Gaban kasi nga kay Luffy mas malakas pa siya sa kay Zoro eh. Pero yun siguro, ay kayo, yan, huwag na nating i-limit sa mga matatanda lang yung pwedeng i-compare kay Gaban. Sa tingin nyo, sino pa yung pwedeng mas malakas kay Gaban ngayon? So siguro guys, ay comment lang dyan sa baba at pagkatapos nga nito, is yan guys. So hanggang dito lang etong review natin patungkol nga kay Gaban na yan. So sana nag-enjoy kayo, no? Nagustuhan nyo. Ito yung lakas ni Gaban. At ayan guys, ay ulit, ay maraming salamat sa walang sama pag-support sa channel natin. So yun, so lagi mag-ingat, lalo na bumabagyo-bagyo nga ngayon. So yun, so God bless inyo lahat at kita-kits tayo ulit.